take another marksman para at least bawas yung hero pool na pwedeng bawas yung hero na pwedeng ibigay dito kay Benecutie. Yeah, that's right. Actually, you know what? Benecutie has been really on point, and with different heroes. Like the carry right now, still, I feel like that should really be respected here. But I don't know if it's worthy of a ban. That's what I'm thinking. Because obviously, Benecutie can still go for heroes like the Claude. And again, so many options in that gold lane right now. Oo, kasi what if naman, no? Ang gawin naman dito ng koponan ng Liquid Philippines ay sila ang mag-gold ruby. What if? Just what if, no? Yeah. Andun pa rin naman yung, again, yung flex opportunity. Pero I just like the Aurora pickup dito ng Liquid Philippines. So again, yung counter-engage na hinahanap mo. It is also nice against the Valentina. Even though you might say na yung Valentina mag-enjoy din. Dahil kapag nakuha niya yung ultimate, meron siyang panlaban dito versus the Edith, versus the Ling. Pero wala siya nung stun. Wala siya nung re-engage factor ng isang Aurora. Yeah, now, yung binabanggit ni Antianara dito, wala na yung Ruby. Yeah. So, wala na yung potential flex factor sa gold lane, even though you would have wanted that on TLPH. Pero I do think that it's just not Benecutie's playstyle. Yeah, that's true. And you don't. I was gonna say you don't also have Pride of Ice, so it's a little bit of a different story. But at the same time, you know what? We've seen Aurora really shine in the hands of so many other mid laners right now, and I think definitely gonna be an up and comer. Abangan natin to, especially wait lang. Yung kabayo, yung Oyabak ay buhay pa. Nandyan pa din ang Oyabak. Wow. Well, depends kung palulus din ng Fnatic Onyx, but considering na hindi nila makukuha, I do think na parang worthy ban. Kasi again, first pick ang TLPH, unlike nung kanina, nakuha nila yung Hylos sa first base. This time around, parang ang hirap labanan ng Hylos, considering na medyo burst heavy yung kanilang lineup. Hindi naman sila yung tulad ng mga may carry sa game. So they do ban the Hylos here. But TLPH, pwede silang kumuha ng isang hero dito for JP. Nanakaw na yung Grok, however. Pero feeling ko pwede pa yung Cho, I would say. Cho ni Sanford. Yes, especially if we think about the possible marksmen that are gonna come into play here or possible gold laners. Claude, a carry, definitely very susceptible to a Cho. And I think that's a great pick, actually for either teams. Pero mostly for TLPH. Yeah, and alam mo yung possibility no na magkaroon ng Cho dito on the side of TLPH. Again, paulit-ulit natin binabanggit how Sanford has been flexible, really flexible in this entire series. But then, what if he shows us something else? Iba naman, aside from that. Oh, there goes the Cho. Ayaw niya. I think you steal the Claude away from TLPH. You force out a weird option for Benecutie. Steal the Claude, maybe force TLPH to go for the Moskov. Tapos mag-prep ka na ang gagawin mo is kukuha ka ng maybe something like a glue, Yuzong, na pansagot dito versus the Moskov. Kasi gagawin lang naman ng glue is didikitan lang naman niya si Moskov. Kahit sabihin natin marami siyang may babatong spear. Basically, kailangan niya takbuhan yung glue. Looking into the hero pool of Kirk, pwede rin naman yung Arlot. Open pa rin naman yung Arlot. Export, wala na rin. So I do think that, Claude does glue. What or, if Mino? Ooh. There's a carry. Mino. I love that no one actually bothered to ban out marksman anymore. Okay. Ito, sagot natin kanina yung meta discussion. Now, Kirk is gonna try the XP. Yes. Grok. Parang, let me show you how it's done, He got inspired. He got inspired by what we said earlier. Ayan na! Yung binanggit natin kanina, yung Clint. Alam mo, sa lahat ng mga MPL Philippine team right now, parang ang nakakapag-pull off pa lang ng paggamit ng Clint in the gold lane na super effective, I'd say, ay si Super Marco. Yes. Yeah, maalala natin, although medyo disastrous yung nangyari ng M5, 15k gold lead, I think even 16. Never Pero forget. Gets mo yung ideology. It's a good laner against the carry. Ang concern ko lang dito is ang daming dive na naman ng Fnatic Onyx. Purify. Kakailanganin niya mag-purify. But this is game 3 officially between both of these teams, FNOP and their opponent, TLPH. Paano magpapan out ang mangyayari here in game number 3, considering that the lineup of FNOP really has a lot of crowd control. And meanwhile, for TLPH, kailangan lang nilang ma-maintain yung damage output that they have. Kaya wag na nating patagalin pa MPL Arena to our online fans. Let's head on over to our casters.
Welcome back to the land of Dawn, mga Kamandela Epek. Nandito na tayo, Boy Buyat at Boy Lakas na magkakast ngayon sa labang ito. Game 3 na ang ating pinapanood. King Kong Carl TZ, tuloy ang ating laban. Grabe, sobrang energetic mo pa rin, Umi. Ibang klase ka. And syempre, ito rin mga teams natin ngayon. Yung energy ay andito pa rin talaga. Di naman, Brusco. Maagang pambubrusco ang pinapamalas niya. Parang excited na sila dito sa Game 3 talaga eh. Oo, No? parang kanina pa gigil na gigil eh. Siyempre, kakastart pa lang naman ng Game 3 after that Game 2 victory. Oo. Kasi ako na Mandela Epic ako. Kala ko may nangyari kanina. Pero ito na talaga yung Ito na legit. Ito na yung real deal. Kung saan makakahawak na naman muli ng Ling si Carl TZ. Ito yung exciting part, no? May tulis pa rin pa in the middle of the night. Parang para sa akin, meron pa eh. I mean, Oo. nakita ko yung body language nila kanina bago mag-start yung laban na to. Sumisigaw pa eh. Ando po, wait lang napapasigaw din ata si Sanford dito. Kailangan ko ng tulong, pre, kasi kinakalpot ako ni King Kong. Pero nakasurvive pa rin. Grabe yung pader pa mo. Most likely yung pader sana yung papatay. But with a well-timed Shun po ay nakatakas pa rin si 4D. Liquid, Team Liquid ngayon ay mukhang naglalaro ng very safely. Even with the gas na nagmumula sa Fnatic Onyx. And that's the first blood going to the hands of Team Liquid Philippines. Mainit ang tarima ni ngayon, ni Carl TZ. Oo, pero parang nilamig ata doon itong si Brusco. Again, yung skill management ito yung napakaganda na kailangan aralin. Actually, yung mga RG boy, kailangan yung aralin yan eh. Yung Kung kailan ililayer yung mga skills, pero naku, ang sakit nung mga normal hits dito ni Kelra. Parang siya yung lumalamang ata dito Nababad kasi dun sa naiiwan eh. Yung shuriken na Yung floating shuriken tol o Sanford. Ayan na nga, masakit yun, idol. Okay, level 4 na si Kirk. At itong si Super Friends. Ngayon, unang turtle ng ating game. Ilalaban na ito ng Liquid. Uy! At nako, nandito na naman ang ultimate mula dito sa Ling. Pero atras muna sila dito. Nakuha na naman si Kirk. Habang napasipa na si Sanford dito. Tapak Cyclone Eye mula kay Super Friends. Pero transition uli sila dun sa Turtle. Malinis. Nakahanap sila ng angulo. Going in for the Tempest of Blades at agaran silang nakakuha ng kill. Even despite na medyo may kakunatan si Brusco at si Kirk, sila pa rin yung inuuna. No? Wala silang even if it's a frontliner na tinitira nila, kaya nilang labanan with the damage that they have. Ngayon, may reset na gagawin. Soft reset para sa Turtle. Sanford ay nandito. Wala siyang sipa at ibibigay na muna ng Team Liquid dito sa FNOP. And for Fnatic Onyx, napakalaking win nun, mainly because it also gives Kelra a bit more space, a bit more gold to work with. And kahit nga kalaban niya dito yung Clint, palag-palag pa rin eh. Talagang alam niya yung damage niya early on. Yeah, and siguro maganda lang dito sa sa Clint. Medyo siya hindi siya DPS more on pokes siya no? Yung hero na to na kaibahan sa mga normal na marksman na ating nakikita di ba? Kumbaga, sanay tayo sa mga talagang bumabanat ng madami mga Claude, yung mga carry. Pero ito kasing Clint parang chepi-chepi lang eh. Tipo na ulti, banat, saktong skill, banat. Tapos pag naiwang ka mag-isa, yung isolated na per skill, ayun ang masakit, boy. Yung mga quick draw, yung grenade bombardment pa yun. Pero naku, nagamit na rin kagad yung implosion. At nakuha itong si Daddy Japes. Kahit isa lang, sapat na yan. At sumiba na nga rin si 4D, nagubad na rin si Prince. Okay, Frigid Glacier nagamit na. Ngayon, nandun yung mga dash. At si Carlito, naku, hinabulong like and pounce. Nakadalawa itong si King Kong. And now, Fnatic Onyx, 1,000 na ang kanilang kalamangan. I'm going to say, King Kong already having a great game. 3-0 Roger ng 4 minutes in. Snowball na yan, tol. Yan yung tipo na kapag nilike and pounce ka, ramdam na ramdam mo yung kalmot. Oo nga, tapos naka-Warcry pa yan. Again, pag every 3 hits, nagkakaroon ng additional damage kung sino man ang may hawak nito. At talagang nagagamit ito ni King Kong. And ngayon ay dun sa may bandang ibaba naman, Sanford and Kirk. Lumalapit lang siya dun sa may pader para doon sa passive. Pero si Sanford, parang yung usual na nakikita natin ng mga Joe, mabilis nakakapag-clear. Pero dahil nga doon sa ginagawa ni Kirk na parang pang sisilip sa kanya, hindi niya magawa yung trabaho niya masyado, no? Tsaka parang namamanipula din kasi yung minion waves doon sa Croc Block. Kaya naman may konting delay factor na ginagawa dito si Kirk as a turtle is already started. This is the second turtle of the game.
Team Liquid Philippines ang hahawak nito. Pero maganda rin ang pwesto ng Fnatic Onyx for a possible steal. Si Edith na naman ang ninakaw ni Super Prince. Kaya ibig sabihin nito ay maganda ang DPS ng Fnatic Onyx in this fight. Oo, yung primer rat, no? May nakakapagtaka kasi marami naman din crowd control na pwedeng kunin dito sa Team Liquid. Pero mas tiwala siya dun sa damage. Kasi magical nga yun. Magical nga yung primer rat. So ngayon may mga pagsilip na gagawin. Brusco, nakita na Ayun lang. Nandito naman sa may bandang itaas. Nako po! Si Benny Cutie ang pinuruan dito ng Fnatic Onyx. Kulang ng isa, 4v5 na magiging laban na to. Nandun yung wall, nandun yung Grok block. Pero si JP, this time, sumisilip lamang din. Pero may 2v1 dun sa may bandang itaas. Habang may nangyari din dito sa malapit sa Turtle. Nakabasag na ng Torres sa may bandang itaas. Habang implosion na nagamit. Wow! Pasok din dito si Salvador, makakasipa siya. Pero sapat may damage dito ng Team Liquid PH. Parang hindi yata kasi nakakuha na rin. Si Carl TC ng isa. Tamang talon lang muna. Pero si JP ay mabubuhay pa! Nabuhay pa! Sa katiting na buhay na natira sa kanya. Habang si Benny Cutie narito na rin. Kailangan ng reinforcements ng Team Liquid PH. Pero hindi na naman pipigilan ng pagpasag ng Torres sa gitna. Piso na lang ang natira pero sapat pa rin yun para makauwi ng safe for Fnatic Onyx dahil nga lamang na sila. Nag-i-invade na sila ngayon knowing na mahihirapan ang Team Liquid Philippines na humanap ng angulo maliban na lang kung may mahuli silang ganyan. Ayan na nga yung paghuli. Nasipa na. Wave to Dragon. Habang si King Kong makakasurvive pa. Ito na yung pagbawi ng Fnatic Onyx. Nakadalawa itong si Kera. Ay, ito na yung oras ni Kendra, no? Alam natin na ang carry ay late game pa talaga pumapasok. Pero ito yung build na bago kay Carry na mas mabilis yung power spike mo. Yung rumerekta ka na ng golden staff right after your corrosion site. Kasi di ba ang usual path niyan, corrosion site, DHS, Demon Hunter Sword, tsaka ka mag-golden staff. Pero ito kasing bagong build, o medyo luma na para sa iba, ay talagang mas mabilis na lumalakas ang isang carry. Yung 7 minutes pa lang, rock na agad. Oo nga eh. Tsaka ramdam naman natin na effective talaga ang ginagawa dito ni Kera. Pero pipilit si Sanford. Andun yung implosion pero purple bomb ang nakuha nun. Mula dito kay Brusco. 3.1k gold deal para sa Fnatic Onyx. Pero masasabi ko kahit may mga misplace na gano'n, okay pa din kasi nasa magandang position pa ang Fnatic Onyx. Oo, and for Fnatic Onyx, hanggat hindi nasisira ang mid-lane turret nila, medyo safe pa ang kanilang jungle. Pero dahil nga walang implosion, hindi masyadong nare-respeto yung zone control na mayroon si Brusco dito. Pinagpapoke lang siya. Oo nga eh, tinitigan lang siya dun ng Team Liquid PH. Pero si Kirk, no, ang cute pa na tingnan ng Grok na humahampas eh, no? Oo. Yung parang umi-split push ng Grok kasi slow mo eh. Slow mo pero masakit. Oo. Ayun yung mukhang mabagal pero mabilis. And for Kirk, ito ata yung damage build eh, na nag-rock. Kapag tinamaan ka nito, ay literal masakit ka. Para ka talagang sinagasaan. Hindi na dunggol yun, tol eh. Oo nga eh. Ano na yun eh? Stampede na ayun! Oh, yun nga. Naku, naaabutan din. Itong si King Kong, nagamit yung Flinging Glacier habang yung Wild Charge. Pero naku, delikado ata dito ang Team Liquid PH. Sakto ang bumagsak sa kanilang kupunan. Dalawa na lang natitira si Benny at si Sanji. Pero isa ang nakuha, si King Kong pala ang naging kabayaran. And this is crucial for Team Liquid Philippines dahil walang jungler. Ang kupunan ng Fnatic Onyx ay hindi rin makakalord ang side ng Fnatic Onyx safely. Kasi hindi rin kasi maganda na mag-lord ka without a jungler, especially if you're up against a Clint. Kasi yung Clint man, pwede niyang angulon yun eh. Yung first skill niyan, upgraded sa Lord. That is extremely high damage. Ito yung tipo na kahit 2 items pa lang, ramdam mo na, especially if Heptasis pa. Yan yung pagka-first skill niya sa'yo, yung sunod niyang banat, baka kalahati na agad buhay mo. Oo nga, mahirap to And kailangan tutukan ng Fnatic Onyx kung paano nila huhulihin. Itong si Benny Cutie now half health na para doon sa Lord. Rush ang nagiging call dito ng Fnatic Onyx. Sinumakot si King Kong pa rin. Si Sanford nag-attempt para doon sa knock-up. Pero wala na silang aabutan. Wow. Immediate back off para sa kupunan ng Fnatic Onyx. Alam nila na hindi na nila kailangan pang ipilit yung laban na yon habang kinukuha nila ang kanilang mga buffs. Kaya naman sa saktong disiplina na meron ng Fnatic Onyx ay makakahinga din ang Team Liquid Philippines with the upcoming Lord Push. Take note na level 1 Lord pa lamang ang ating makikita sa Lord Push na to. Kaya naman may chance sa pang madaling matunaw ito for Team Liquid Philippines. Oo nga. Tsaka parang nakikita natin na nagmamadali rin ang Team Liquid PH. Lalo na wala pa rin namang basag na tore para sa kanila. Kasi kanina pa sila naghahanap ng pick-off, kanina pa sila naghahanap ng kills. Kaya ang problema, may kabitinan talaga pagdating sa kanilang damage. Kasi ito pinag-usapan natin kanina yung Aurora, may mga control siya pero yung damage,
hindi ganun kataas di ba? Oo, kumbaga parang even if sabihin na lang natin na nakahuli ng ganon at bigla na lamang mawawala si King Kong. Uy, ang daming ultimates na nagamit doon. 3 kay Sanford, kay Sanji at kay JP. Pero hindi nila mamamaximize yung pagkakataon na yun. At least 25 seconds, wala pa rin naman si King Kong. So kayang kunin yung Torre dun sa may bandang ibaba. Na naging successful naman ang pagdepensa ng Team Liquid PH. Pero ramdam natin ramdam natin yung hirap ng Team Liquid na humabol doon sa malaking lead na nakuha dito ng Fnatic Onyx. Ibang klase talaga yung Roam 2.0 meta ng mga XP lane. Yep. Makakita ka na ng mga Chono tumitiktok, mga Grok na nasa XP na maghanap. Aray ko po, natunaw kaagad si JP doon. Rondon ba magiging call ng Fnatic Onyx? Hindi. Purple buff lamang ni CarTZ ang kanilang nagiging punteria. Retribution has been used at naging na-secure ni Carlito yung purple buff niya. And moving forward in this game, malapit nang lumabas ang sunod na Lord that will be a Luminous Lord. At lumalaki lang ng lumalaki ang Fnatic Onyx gold lead. And very crucial item pickup mula dito kay Kelra. The Wind of Nature already secured. Mahihirapan si CarTZ pitasin ang marksman ng Fnatic Onyx ngayon. Ang ganda nga ng progression ng item niya. No? Naka-warrior boots din siya kasi alam niya na siya yung magiging target dito ni Carlito. And ito for added survivability, no? Itong Wind of Nature. Tapos isang item na lang ang kulang niya. Isang item na lang para kay Kelra. At malalak na. Kumbaga, kaya na niya makipagsabayan dito. Oo. Kelra, lock item tayo. Lock na ang dalili. Lock fingers. Lock fingers. Ayan. 30 seconds bago lumabas ang susunod na Lord nila. Shoutout sa mga lock na rin dyan. Yung mga dino hands. Yung mga dino hands. Alam naman natin, kaya nga tayo nanonood ng MPL para makita yung mga lock item na malalakas. Oo, yung mga what if mo sa buhay, makikita mo, what if ganyan ako kalupit. Diba? What if 18 years old ako ngayon at naging MLBB prodigy ako? Yan, diba? Kaya lang, hindi na natin mababago, mga dino fingers na tayo Alam naman natin, yung mga 14-year-old na palo, tapos biglang magiging MPL Pro. Tuloy-tuloy na yung ganong klaseng karera, pero grabe yung sakripisyo ng mga yan. No? Parang buong buhay nila. Pero ayan na nga! Ayan na yung sipa, follow up! Kaso sakto yung implosion sa dalawa na patapos sa play dito. Si CarTZ. Nabuhay siya with 30% na health. Kaya nagamit na rin yung Twitching Blazer. At nandito na si King Kong. Inabutan ng Roger dito. Kalahati ang buhay ni JP. Kailangan mo nang kumontrol ng lane ng Team Liquid PH. Kasi nga, ang kapal doon sa may bandang ibaba. Oo, si 4D naman ang nahanap. At hindi mo rin kasi masisi. No? Dalawang tao lang naman kasi talagang naharap for Team Liquid Philippines. It's either 4D or JP. Parehas naman silang medyo tanky ang build. Pero hindi rin ganun katanky na hindi sila matutunaw sa kamay ng isang carry. Limitado ang kanilang oras, pero CarlTZ, kung may oras maging vintage Carl, ito na yun. Yeah, ito na ang hinahanap ng Team Liquid PH. Maraming nagdududa kung kaya na bang makipagsabayan ni Carlito pagdating sa mga assassin. At ito na nga ba? This time, Benedict yung makakuha ng Lord na yun. Kaya lang, unti-unti at ang babagsak ang Team Liquid PH. Nakatatlo ang Fnatic Onyx, ladies and gentlemen. Mahaba-haba ang timer, 25 seconds. Meron silang minion sa gitna. Pwede maghabol dito si King kung nakita niya si Benedict. Oh no! Kailangan matransfer na gamit na nga rin dito ni Benedict. Pero dalawa ang hahabol sa kanya. At ang Fnatic Onyx ay nakakuha ng 4 dito. 12 seconds para kay JP, 15 seconds para kay CarlTZ. Sanford, kailangan bumili ng oras. Ano kaya ang gagawin niya? Okay, 5 seconds para kay JP. Kakayanin ba? Nandun yung wall. Pero sinalubong na! Fnatic Onyx nagbe-base lock at sila magwawagi sa serye na ito! Game 3 secured for Fnatic Onyx. At makakapunto sila ng isa. Then, and yan ang ating first 3-game series for this Saturday night set. Oh my gosh! Grabe at matinding laban ang ihinatid ng magkabilang kupunan na to. But then again, ang nangibabaw ay ang dilaw, Fnatic Onyx. Oh, na for Team Liquid Philippines.